VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, 5. Dalawa lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligot. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Kanina, Atty. Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At doon, Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na
nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses at sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi natin kalaban ang Malacanang eh. Yung dito sa changing of here, in fact may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no, meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung nabanggit ko kanina na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi, no. So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo. Yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues eh. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no? 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. 2022, and they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan, or so regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only late July kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us, point us at the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 eh. Kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng
kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, magulat ka, mag-report ka, ang ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kompleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig. Sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat nabuksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, ipagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Meron ka gusto sabihin? Yan ang gusto sabihin. Suspend lang. Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn
so that the invitations are still valid live, and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the chairman. Yes, Mr. President. As a matter of fact, Suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do. Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayo mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number ng sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganon magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personalidad na nabanggit. Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating constitution. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin 11, 12 pwede na mag-elect ng Senate. Ang pino-point out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit-tuko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman. Mr. President, so we suspend the session until, Mr. President, yeah. Until further notice. Suspend Mr. Chairman. the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa komite kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Thank you po. Kung ako meron pang